Hindi pa tuluyang nasusuko ang beastman na ito. Pero matipuno ang katawan. Matibay tumagal at hindi madaling mapagod. Mabilis din siyang makabawi. Maaari kang maglaro ng matagal. Depende na iyan sa sinumang nais mo. Kahit sinong mahalika na mahilig maliit ng iba. Mas madiinan mo pa. Bigyan mo ako ng mabilisang sarap. Ang bango. Nabutas talaga ng mabangong ito ang bulok na amoy dito. Iyan na yon. Lumabas ka at kilalanin ang bago mong amo. Sino ba ang nagbigay sa iyo ng karapatang manakit? Sino ang nagsabing pwede mong galawin ang gamit ko? Patawad po, kamahalan. Narito ang tali at susi po ninyo, ingatan ninyo. Tayo na. Alisin niyong lahat ang mga bakal na kadena sa kanya. Lahat. Opo, maliban sa nasa leg niya. Kaya mo bang tumayo? Kamahalan, ngayon lang kita natagpuan. Kamahalan, paano ka napunta sa ganitong lugar? At nakasagupa ka pa ng ganitong mga alipin. Kung malaman ito ni Kuya Bai, tiyak na lalo ka na namang kamumuhian niya. Ha, naku naman. Isa pala siyang bilanggong alipin. Kamahalan, dapat talagang aralin mo ng mabuti ang asal ng maharlika. Kapag nalaman ni Kuya Bai, mas lalo kanyang kasuklaman. Tumahimik ka. Kamahalan, birthday party ngayon ni Kuya Bai. Mahuhuli na tayo. Hindi mo pa ba ihahagis ang alipin na yan at sumama sa akin? Kung hindi ka makikinig sa akin, hindi na kita papansinin kailanman. Ano ang tawag mo sa akin kanina? Prinsesa. Tama. Bagay lang sa iyo ang magbigay ng utos sa prinsesa. Ay, napala. Pakiramdam ko hindi ka bagay na maging kaibigan ko. Putulin na natin. Tandaan mong isauli mo ang lahat ng damit na hiniram mo sa mga nakaraang taon. Kasama ang mga alahas at lahat ng pera. Kung hindi mo isauli, ako mismo ang magpapaharap niyan kay kuya. Pamilya mo sa Zeng. Ay. Hindi pwedeng mapunta sa ibang bibig ang bagay na ito. Kung may kumalat na chismis, lalo na kung makarating sa pandinig ng kuya kong si Jiang Ting. 2 araw na nagayuno si Jiang Zixia. Talagang hindi pwedeng magutom. Noong nakaraan, dahil sa overtime na walang kain, halos mamatay ako sa sakit ng tiyan. Sa pagkakataong ito, kahit dumating pa ang hari ng langit, hindi ako magugutom. Kaya kailangan kong magkunwaring nagmamadali at subukan ang bagong alipin. At palihim ko siyang dinala pabalik sa silid. Ang lambing niya. Sino iyon? Ako. Nasaktan ng babaeng binili ko. Batay sa reputasyon ng babaeng ito. Mukhang mamamatay yata ako sa susunod. Ang sakit mo naman, maliit na prinsesa. Nagkamalay ka na ba? Hindi ko siya gaanong makita, pero hindi niya ako binugbog. Panaginip ba ito, huwag kang magising? Kaya mo bang bumangon? Kaya ko bang tumayo? Kapag kaya mo na, sa sofa ka na lang matulog. Baka malabo ang paningin mo. Ang pilit na karamdaman ay nagiging dahilan lang para talikuran ka. Oras na para magpasya. Sa orihinal na kwento, ginamit ng bida babae ang napakalakas na espiritual na lakas para pagalingin ang mga mata niya. Pero wala naman akong espiritual na lakas. Isang inutil na basura.
Ito na ba ang bunutan ng bida at ng kontrabida? Ayos na, dito na lang ako matutulog. Kahit bukas pa niya harapin ang malupit na pagpapahirap. At least ngayon, makakatulog na ako ng maayos. Hoy! Gen Zixia, lagpas alas 12 na. Hindi ba sabi mo, personal mong ibibigay ang regalo kay Baizio? Kung hindi ka pa pupunta, abutin ka na. Ako na nga ang nag-asikaso ng lahat para sa inyo, nasaan ka pa? Mahalikang pamilya Baizio. Ang lalaking tagapagmana ng angkan ng Peacock na hindi paborito at wala ng pag-asa. Limitadong edisyong lumulutang na kotse na tinanggihan at itinapon. 1,000,000 barya para sa kristal ng espiritual na lakas na may sabayang himig. 1,000,000 barya, sapat na para makabili ng 50 ludyo. Naibigay na ba ang regalo ng kuya? Ngayon mo lang nalaman na nagmamadali ako. 8 pang minuto bago mag alas 12. Bilisan mo, dala ko na ang kristal. Naghihintay lang ako sa inyo. Huwag na. Kahit kailan, huwag na huwag. Hintayin niyo ako, andyan na ako. Ay, ang ikalawang prinsipe. Ang ganda niya talagang tingnan. Hoy, lalaki ka. Lalaki rin siya. Seryoso ka ba sa ganito? Tinitingnan niya ako. Kung hindi lang dahil sa mapanghimasok na kapatid ko, hindi ako pupunta sa ganitong basurang lugar. Ako ay isang bituin sa kalawakan, hindi ako pumupunta sa ganitong kahalintulad na lugar. Gen Zixia, wala ka ng lusot. Ang ikalawang prinsipe po. Ang ikalawang prinsipe po. Hindi pa ba dumarating ang prinsesa? Huwag na tayong maghintay, tapusin mo na ang sayo at aalis na ako. Sandali. Sandali. Sandali lang. Aba. Anong itsura yan? Panibagong uso sa kalawakan. Kamahalan, late ka na. At bakit ganyan ang suot mo? Sobrang bastos naman. Biglang lakas ng loob pero prinsesa pa rin po ang mahal na ito. Isang umaasa lang sa iba ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Kung hindi lang sa akin ang 200,000 iyon. Sino pa ba ang hindi mahuhumaling dito? Pasensya na po. Medyo nagmamadali lang akong lumabas. Makakarating ka rin naman, kamahalan. Aminin ko, may gusto akong sabihin sa inyo. Hahaha. Nagpapakita na naman ng pag-ibig ang prinsesa. Magbubuhos na naman ng damdamin ang prinsesa. Andyan na naman siya. Mamaya iiyak na naman siyang tatakbo palabas. Panoorin na lang natin ang palabas. Hahaha. Gusto kong kausapin ka. Tapos na tayo. Huwag na tayong magkita ulit. Hindi ko na pwedeng ituloy ang ganito. Ano ang sabi mo? Yelal, iba na ngayong taon. Nagbago na ang mga salita. Sa totoo lang, ngayon ako naparito para linawin sa inyo ang lahat. Matagal nang may ipinapasa sa akin ang reyna ina na mapapangasawa. Alam din niyo na mahina ang espiritual kong lakas. Baka mapagsamantalahan lang ang magiging asawa ko. Kung ipagpapatuloy ko pa ang ganito sa labas, masasaktan lang ang puso niya. Paano ko hahayaang mapahiya ang sarili kong asawa? Tama ba ako? Para bang kumain siya ng maling gamot sa pagpili ng mapapangasawa, ano? Kamahalan, ano naman ang pakialam ko sa pagpili mo ng asawa? Huwag kang mag-alala, pumili ka lang. Gusto ko ring makita ang isang C-class na inutil na babae. Ilang lalaki kaya ang voluntaryong pipili? Hindi ko nasasabihin pa ang iba. Sinasabi mo lang. Wala kang ang kwalifikasyon kahit sa pagpili. Talagang hindi na kaya ng pamilya Bai. Namumula na nga ang mukha sa hiya, haha. Ngayong malinaw na ang usapan. Ako at ang kapatid ko, mauuna na kami. Paalam. Kapag kulang ka ng 1,000,000, lilipad na agad. Ipaliwanag mo nga, ano ba talaga ang nangyayari?
Noong nakaraang buwan, hindi ka ba nagmamatigas na ayaw mong tanggapin ang ibang lalaki bilang asawa? Haha, hehe. Nais ko lang talagang makapiling ang isang di kilalang tao. Medyo hindi lang komportable. Kung gayon, kung hindi naman di kilalang tao, tatanggapin mo. Kailangan mong sumunod sa nakasaad, hehe. Mabuti na lang at nitong mga nakaraan ay medyo maamo ka na. Si kuya ay babalik na sa Central para magpatuloy sa tungkulin. Huwag kang mahuling may ginagawang mali. Ilang araw lang naman. Mga 2 o 3 araw siguro. Maging masunurin ka. Ay. Ikaw. May napasok ka na ba sa gulo? Kuya, muli ko pong ipinapangako. Talagang napakaamo ko na nitong mga nakaraan. Ayos lang, sa susunod na mapahamak ka, hindi kita pababayaan. Kapag may nangyari, ikaw ang unang magsabi sa akin. Sasalo si kuya para sa'yo. Alam kong ikaw ang pinakamahusay, kuya. Kuya, hindi na ba pwedeng isauli ang kristal na ito? Ganyan talaga ang bagay na yan, halos hindi na maibabalik. Ikaw na ang gumamit niyan. Ituring mo na lang na palamuti. Ay. Bakit ang tenga mo? Ano ba ang ginagawa mo? Luju, ano bang balak mo? Bitawan mo ako. Pumayag na ako sa lahat ng sinabi mo. Baka nasa panahon siya ng matinding pagnanais. Nasa panahon siya ng matinding pagnanais ngayon. Pero napakahina ng kanyang espiritual na lakas, kawawa naman. Hindi niya siya mapapatahan. Ang bango. Papatayin niya ba ako? Makakalaya na ba ako? Ang saya naman. Nagpumilit talaga ang ina ko. Maayos ka na ba? Kagabi raw ay may lumabag sa'yo. Parusahan. Pakiusap, parusahan mo po ako. Hindi na kailangan, siguro. Hindi ka ba gutom? Kumain ka muna. Ganap na ba talagang hindi nakakakita ang mga mata mo? Nakikita ko. Hindi lang malinaw kung ano ang gusto ipagawa sa akin ng Panginoon. Hindi ako pababayaan ng mga mata ko sa paggawa ng gawain. Alam mo ba kung sino ako? Dapat nabalitaan mo na ako. Ako ang ikatlong prinsesa ng imperyo, Jiang Zixia. Ang walang silbing prinsesa na si Jiang Zixia. Hindi nakapagtataka na kagabi ay napakahina ng kanyang espiritual na lakas. Pero ano naman ang mabangong amoy na yon? Hindi kita binili para utusan ka. Basta masunurin ka lang. Aayusin ko rin ang mga mata mo. Maging akin ka. Mabuti ako sa'yo. Mga tao niya. Lumilitaw na binili ako ng ikatlong prinsesa para maglibang. At para ring maging gamit ng alipin. Bukod sa pagmalupit, pwede rin pala akong maging laruan na pinagtritripan. Opo, Panginoon, kung manatili siya sa tabi ng prinsesa. Makakaya pa rin ba niyang maging mabait sa sarili niya? Kung ako ang nasa kalagayan niya ngayon, papayag ako. Tara, maligo na tayo. Kamahalan. Nagpadala ng mensahe ang Reyna Ina na pinipili ng ikatlong prinsesa ang kanyang asawa. Nais po ninyong bumalik agad para tumulong sa pagpili. Nag-reply na si Reyna Ina na darating ako bukas ng gabi. Talaga ngang hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Reyna Ina. Ang napakahusay na lalaking na ito sa kanyang kamahalan, ay hindi niya talaga ipinapareha sa kanya. Ang babaeng ito naman ay basta na lang. Punta ka. Mawawala rin ang isip niya balang araw dahil sa gulo ng espiritual na lakas. Habang buhay na pagiging mabangis. Nagmadali ang ina na ipatawag ako pabalik para sa kabutihan ko. Dahil kapag hindi ko makontrol ang espiritual na lakas ko, pagkatapos maging mabangis, malalantad ang isang lihim. Isa akong inapo ng halimaw. At wala ni kaunting dugong ugnayan sa buong maharlikang pamilya ng imperyo. General. Pasensya na sa istorbo. General Yaong, pwede pong malaman kung nitong mga nakaraang araw ay naghahanap po kayo ng kabiyak. Pinipili po ba ng prinsesa ang kabiyak batay sa kakayahan sa militar? General, pwede po ba akong sumali sa pagpili? General, ang pipiliin po ba ng prinsesa ay ang kabiyak lang? Paano naman ang alinlangan ng panig na kabiyak? Pwede rin ang panig na kabiyak. Sa loob ng 3 taon, puro mahusay ang lahat ng aking pagsusuri.
Pwede po ba akong magparehistro gamit ito? At ano naman ang karapatan mo? Ako, nakakuha ako ng ikalawang antas na merito noong nakaraang taon. Kailan pa naging ganoon kaagaw si Jiang Zixia? Hindi po ba ninyo alam? Ang dapat ko bang malaman? General, hindi ko talaga noon inakala na ganito pala kagaling ang prinsesa. Sino mang maging kabiyak niya, siguradong napakasaya. Alam mo rin na mahina ang espiritual na lakas ko. May iwasan ang magiging kabiyak ko ang maapi. Kung magpapatuloy akong malabo ang usapin sa kabilang kasarian, masasaktan ng iba. Si Jiang Zixia ba ito? Ang milyong halagang kristal na pangkalahatang tunog. Pwede lang paandarin ng espiritual na lakas ng babae. Isa akong inutil. Hindi ko yun magagawa. Pwede bang ipasa na lang ito? Hindi ko alam kung may ilang platform dito na pwedeng pagbilhan muli. Bumili ng second hand. Napakabihira nito, halos wala nang makikita. Madaling pera ito. Pero haharapin ko ang mga magulang ng orihinal na may-ari. Hindi ko masisiguro kung mabubunyag ba ang sikreto. Kung makakaiwas, umiwas na lang. Anong ginagawa mo? Labo ng mata mo hanggang sa ganyang level. Ako na ganito kalaki, nakaupo lang, hindi mo pa rin makita. Tuloy, sinalpok mo pa. Kaya pa bang maglakad ng normal ng batang ito? Hindi ka ba kontento sa naging performance ko, prinsesa? Pero talagang hindi ko alam kung paano ko mapapaamo ang isang babae sa aspetong iyan. Walang nagturo sa akin ito. Ang damit na binili ko para kay Luju kanina. Ipapadala agad pagkatapos umorder. Darating sa loob ng 5 minuto. Sa makabagong panahon, ang online shopping ay hindi naaabot pa ng 1 linggo at kalahati. Bumili ako ng damit para sa'yo. Isuot mo at subukan. Ano ang gusto mong gawin, prinsesa? Ano ang ibig mong sabihin, ikatlong prinsesa? Ikaw, ano bang ginagawa mo rito? Bakit pa nagpapakainggot ang prinsesa? Lahat ng variety show at endorsements na napirmahan ko ngayon ay kinansela. Ang ilang production team na kaibigan ko ay nagbura rin ng kontak sa akin. Ang account ko sa social media. Ikatlong prinsesa, ano ba ang plano mo? Hindi sapat ang kakayahan mo. Huwag mo akong sisihin kung hindi maganda ang kapalaran. Hindi ba ikaw ang gumawa niyan sa likod ng mga eksena? Ngayon, alam na ng buong imperyo na sa birthday banquet mo. Pinapahiya mo ako. Gagamitin mo pa ang kapangyarihan mo para pilitin akong yumuko. Ngayon, kontento ka na ba? May kinalaman talaga sa akin ang bagay na ito. Ibinalik ko lahat ng naipamigay ko noon sa mga daanan niya. Ano ba itong kalokohan na ito? Hindi naman ako ang dating siya. Bakit ko pa siya patuloy na poprotektahan? Pero bakit buong imperyo na ang nakakaalam? Jiang Zixia, hindi ko akalaing ganyan ka pala. Hindi ko rin inakalang wala ka palang hiya. Ano? Sinabi ko na nga, huwag mo na akong lapitan. Bakit ka pa pumunta rito? Baiziu, kinuha ko lang pabalik ang lahat ng ibinigay ko na sayo. Anong karapatan mong sabihin masama ako sayo? Hindi kaya sarili mo ang may problema? Ang mga naibigay kong yaman. Totoong ginamit niya ang pagkakakilanlan niya bilang royal upang ipunin iyon mula sa akin. Hindi na kita gusto ngayon. Abala ang prinsesa mo. Wala akong oras para sayo. Pakiusap, huwag mo na akong buluhin pa. Sabi niya, ako raw ang nananakit at nanggugulo sa kanya. Ang totoo, siya ang nanggulo sa sarili niya sa loob ng 3 taon. Abala ka rin pala. Abala ka ba talaga o nakikihalubilo ka lang sa ganitong mababang uri ng tao? Lene. Hindi nga nagkamali ang napiling babae ng bida. Itong maayos at magandang lalaking aso. Itong lalaking ito, siya ba ang sinasabi sa chismis na sobra mong hinahabol? Sino nga ba ang nagsabing magpapakabait siya kagabi? At magiging mabuti sa magiging asawa niya sa hinaharap? Bakit ngayon ay nadikit pa sa ganitong maruming alipin? Masisira na ang mukha ng pamilyang imperial ni Jiang Zixia dahil sayo. Baiziu, ayusin mo ang bibig mo. Hindi alipin si Luju. Siya ang bantay ko. Bantay. Ang bantay ay tanda ng isang bilanggo. Pinabantay mo ang isang bilanggo. Isa siyang nasa antas niya. Bakit hindi pwede? Isa kang nasa antas bakit mo siya husgahan? Ano naman kung nasa antas siya? Siya ang pinakamababang uri ng bilanggo. Paano siya maihahambing sa akin? Inuutos ko sa iyo na maglaho ka na sa harap ko ngayon din. Kung gusto mong malinawan, kapag lumabas ako sa pintuang ito ngayon, hindi na ako babalik pa. At hindi na rin kita muling makikita. Ang ingay niya, hindi ba dahil gusto lang niyang mapansin siya ng konti? Kung hindi lang siya isang babaeng na tulad ng prinsesa, hindi ko siya papansinin kahit isang sulyap. Kaya ba niyang palayasin siya? Kaya. Ang aura ng lalaking ito ay ilang dapat. Hindi iyon masyadong nakakapagod.
Jen Zixia, nababaliw ka na ba? Paalisin mo na siya agad. Jen Zixia. Ikaw. Huwag mo nang tangkaing magsalita pa sa akin. Ang lalaking nakasagasa sa damdamin ng amo mo. Malulungkot ng husto sa susunod na eksena. Nag-away lang sandali si Prinsesa Wan at ang lalaking yon. Ano ang gagawin kapag nagkaayos na sila pagkatapos? Tama ang ginagawa mo. Parang napakalambot nito, para bang may inaalagang malaking aso. Hindi na tumitigil. Ano pa ba ang kailangan kong gawin, Panginoon? Palitan mo muna ang tawag mo sa akin. Sa isang salitang yon, napalundag ako agad sa sobrang hiya. Kontento na ako. Bilisan niyong tingnan ang pribadong hovercar ng Third Princess. Bakit lahat sila nakatitig sa akin? Kahit ang orihinal na bida ay sabog sa kulo. Pero hindi naman mukhang unggoy sa zoo. Kaya ba dahil bihira lang dito ang mga babaeng lumilitaw? Grabe, totoo nga, mas maganda pa pala ang tunay kaysa sa virtual. Baka siya na ang magiging asawa sa hinaharap. Sandali, sino ba ang lalaking nakakapit sa prinsesa? Hindi ba siya nasa pagpili pa lang? Ang bilis naman at napili na agad. Kamahalan. Ang gwapo ng itsura ng doktor sa star system, sobrang pasabog naman. Huwag nang pakitang tao. Pasuriin mo siya mula ulo hanggang paa. Tingnan mo rin ang mga mata. Kamahalan. Ayos lang po ang mga mata ko. Baka ilang araw lang at gagaling na rin. Nandito na tayo, kaya andito na rin lang. Sundin mo ang sabi ng doktor. Mukhang isa lang palang aliping pag-aari. Kahapon lang sa video, sinasabi pa niyang aalagaan niya ang lalaking iyon. Ngayon ganito na ang ginawa niya sa aliping iyon. Hindi mali. Kung talagang kinamumuhian mo siya, bakit mo pa siya mismo dinala para gamutin? Hindi ba medyo kakaiba? Ang mga sugat ng prinsesa ay panlabas lang. Isang S na lalaking pander. Matibay ang katawan. Ilang araw lang, gagaling na yan. Paano naman ang mga mata? Wala namang problema ang mga mata. Hindi lang malinaw ang tingin dahil matagal nang pinipigil ang kanyang lakas espiritual. Walang pag-alo. At matindi ang pag-alo nito. Kaya mahirap itong bumalik sa dati matapos ang pinsala. Pwede siyang bigyan ng prinsesa ng pampigil. Pinakamainam na dekalidad na pampigil. 300,000 barya isang piraso. Ha? Magkano? 300,000 barya. Para sa isang buwan. 300,000 kada buwan. Ang mahal naman. Parang nanlalamang lang ah. Kung magpalit na lang ako ng gamit. Talagang kakaiba ang prinsesang ito. May sakit ka ba? Nandito ka na, bakit wala kang sinasabi? Akala ko ba sobrang tuwa ka sa batong kristal na ito? Akala ko pa naman tuluyan ka ng nabaliw. Ano ba ang pakay mo dito? Ano bang magagawa ng ospital sa mga sugat mo? Naparusahan ka na naman ba? Lagyan mo na ng gamot, huwag ka nang umarte. Mas alam ko ang makabubuti sa'yo. Baka kasi pinag-initan ka ng iyong tiyo. At pinapipilit kang makipagtipan sa isang na babae. Sabi niya magiging mabuti raw siya sa asawa niya. Napanood mo na ang video. Kung naniwala ka na sa sinabi ng isang babae, sapat na yon. Kapatid na lalaki, Jian Hui. Ha? Huwag kang magsalita. Kahit isang salita, huwag kang bibitiw. Jen Zixia, bakit ang tagal mo namang sumagot sa video call? Kapatid, kakatulog ko lang. Anong kailangan mo sa akin? Bukas ng gabi uwi ang kuya. Magkakaroon ng salu-salu sa palasyo para sa pagsalubong. Pinapapunta ka roon ni ina, kailangan mong dumalo. Bukas na agad. Darating naman ang mga tauhan ni kuya bukas ng gabi. Kapag naisip kong makikita ko si kuya, kinakabahan na ako.
Sige, inayos na ni ina ang maghahatid sa'yo bukas, huwag kang matakot. Na. Ang salu-salo ay para harapin ang mga magulang ng orihinal na bida. Takbo dito, takbo roon. Isang linggo na ngang hindi ka pa nakakapasok. Kamahalan. Bukas uwi ka sa palasyo. Elngan, sisikapin kong makabalik ng maaga. Mabait ka lang sa bahay at hintayin mo ako. Bibilhan kita ng masarap pag uwi ko. CJ. Sa bahay. Ano ba ang itsura ni Jiang Zixia, Panginoon? Hindi ba sinabi ko na huwag mo akong tawagin ganyan? Salamat sa inyo. Salamat, Panginoon, ang bait nyo. Bigyan mo siya ng masarap. Tingnan mo lang ang saya ng bata. Ang palasyong ito ay hindi lang basta palasyo. Kasama rin dito ang militar. At ang napakalaking sentro ng industriya at medisina. At lahat ng ito ay hawak ng Reyna Ina. Ang bigat ng pinapasan niya. Mahal na prinsesa. Hindi ba medyo sobra naman yon? Mahal na prinsesa. Sabi ng Reyna Ina. Pakisuyo, isuot po ng kamahalan ang kasuotang ito para sa piging. Sige na nga. Pero dapat ko pa bang sabihin? Ang lakas ng dating mo. Hindi naman ako nagbibiro, ang ganda ng suot mo. Inay, na-miss kita. Hindi na ako mapakali. Kung nami-miss mo ako, edi umuwi ka na lang. Akala ko nga peke lang ang mga video mo sa terminal. Ngayon ko lang nalaman na marunong ka palang tumingin. Maghanda ka ng mabuti. Ako ang susundo sa inyo papunta sa handaan. Anong video? Saang direksyon ka dapat luluhod? Mayroon bang reyna pinunong tulad ni Princess Ning? Ang prinsesa maganda na, malambing pa. Hindi pa umabot sa 50 milyong tao ang populasyon ng Capital Star, pero nagliyab na ako sa inggit. Sandali, sino ba ito? Ang ganda ng kuya, ha? Panoorin ang susunod na episode. Napakagwapo talaga ng general. Pero sobrang nakakatakot. Hindi ako makalapit kahit kaunti. Hindi ako ang kuya. Pero ganito ba talaga ako kagwapo? Nakakaurat. Nabulag ba ang mga mata mo sa langis ng baboy? Nasaan ang ina at ama? Pumunta na sila sa kalapit na sektor para makipag-ugnayan. Kumusta ang malayong paglalakbay mo ngayon? Ingat ka. Ha? Talagang gwapo ang pansamantala mong tirahan. Pero totoo, nakakalaglag ng balahibo sa lamig. Mal, kuya, maligayang pagbabalik. Elngan, kayo na lang ang maglaro. Ako muna, makikipag-usap sa kuya mo. Sige po, inay. Paalam po, paalam, kuya. Ano ang amoy na yon? Kailan mo balak pumili ng kaparehang babae at magpakasal? Halos sumagad na ang lakas ng isip mo, ano? Inay, huwag na nating banggitin yan. Wala ni isang babae ang kayang magpakalma sa akin. Para sa akin, wala silang silbi. Hindi nakapagtataka, sa mahalikang pamilya ka nga. Napakasosyal ng hardin ng mga halaman. Masarap din ang cake. Kuya, hinaan mo ang boses mo. Gusto mo bang ipatawag si kuya para ipapahamak ako? Kagagaling lang ni kuya mula sa parangal. Gusto mong gawin mong paleta ng pintura ang utak ko. Huwag na nating banggitin ang bagong game endorsement deal. Nakasulat sa kontrata na kailangan talaga ang kulay na ito. Kung hindi, matagal na sana akong nagtago rito. Tingnan mo na lang kung paano ako nakalabas mula sa lumang study room. Tatratuhin mo ba ako sa pinakamahusay na alak o hindi? Matamis na matamis. Prutas juice lang naman talaga. Mukhang gumana na ang utak ko. Pupunta ako sa harap para sumabay. Uminom ka ng kaunti. Hehe, hindi ako inom. Ako na ang bahala, ako na. Bakit ang lakas ng tama ng after effect ng katas na ito?
Siya yon. Ang init. Nasaan ang silid? Ah. At pancake na bida. At pancake na hari. Pancake na hari. Hari. Natagpuan na. Hindi naman ganoon kalakas ang ininom ng Reyna ina. Sa normal na isip, hindi dapat malasing hanggang tulalang-tulala. Mas mabuti sigurong ako na ang tumingin. Ikaw ang tumingin. Reyna ina. Ang prinsesa ay mukhang sensitibo lang talaga sa alak. Kapag nahimasmasan na, ayos na. Pasensya na, bakit ako nalasing at nahilo ng ganito katagal? May hindi ba kayo komportable? Hindi biro ang pagiging abnormal niya. Ngayon na napakaraming tao. Malamang ay kasama siya roon. Kapag sinabi mo na talagang sunggaban ang damo at gulatin ang ahas, lalo lang sisikip ang sitwasyon. Ayos na ako, inay. Kayo ang may gawa ng lahat ng ito. Jianting, turuan mo ng maigi si kuya. Bukas may shoot pa ako. Magpakita ka ng malasakit sa mga tauhan mo. Paggising niya, basta na lang siyang mananakit ng tao. Ang sama naman ng ugali. Alam ng lahat na si Suchen ay hindi maganda ang kalagayan sa loob ng pamilya niya. Kung susumahin, kahit sa mga lehitimong anak, hindi siya matatawag na kasali. Ano bang silbi ng sampal ng prinsesa? Totoo ba o hindi ang mga sinabi ng prinsesa sa video? Tingnan muna natin kung magiging mabuti ito sa pangunahing asawa. Ang ganitong usapan ay madaling makapagpagalaw lang sa likas na pagkalalaki ng isang lalaki. Hindi kami mga tanga. Ako na ang mauunang magpaalam. Suchen, pakitingnan pa ng maigi ang prinsesa. Mukha kasing hindi pa siya masyadong maayos. Ha, si Suchen? Hindi ba siya ang lalaking pinsan ng bidang babae? Yung henyo na therapist ba? Sa orihinal na kwento, noong makaharap niya ang bidang babae, hindi ba nasira ang itsura niya? Talagang hindi tumatama ang hula. Siyempre po. Prinsesa, susuriin ko po ang katawan niyo gamit ang espiritong lakas. Nang himasok. Yung kanina lang. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Wala na po ba kayong ibang hindi komportable? Ang espiritong lakas ng isang lalaki ay nagsasaliksik sa loob ng katawan. Wala man lang naging reaksyon. Mukhang kahit sa level ay hindi pa siya. Hindi siya pwedeng makagalit sa hinaharap na makapangyarihan. Ang sampal na iyon ay dapat napadapo sa mukhang abnormal. Paano naging anghel na nakadamit puti? Talagang pasensya na. Ganito na lang, ano bang kabayaran ang gusto mo? Hanggat kaya kong gawin. Sasabihin ko sa'yo. Pakiusap lang, isang pagkakaibigang mata lang. Mas malala pa sa 10,000 ulit na sitwasyong ganito ang naranasan ko na. Pero talagang humihingi siya ng tawad ng totoo. Kaya naman lalo akong nagnasa eh. Sabi ng prinsesa, anumang kabayaran ay pwede. Kung gusto mong kunin ang buhay ko, syempre hindi ko ibibigay. Ha, ano naman ang ginagawa mo? Kung pwede lang. Sana, pag pumipili ang prinsesa ng magiging pangunahing asawa mula sa mga lalaking kalahok, ako ang piliin niya. Pagkatapos ng salu-salo, pinilit kong umuwi sa sarili kong pribadong villa. Tapos napilitan akong sumakay sa lumulutang na sasakyan ni kuya. Huwag mo nang itanong. Kahit saang panahon pa, kailangan pa ring sumunod sa mga patakaran. Hindi umiinom kapag nagmamaneho. Hindi nagmamaneho kapag umiinom. Ang mukha ni kuya, napakagwapong walang alinlangan. Talagang astig. Basta sobrang malamig ng ugali. Wala siyang sinabi ni isang salita sa buong biyahe. Mahilig ka bang kumain? Oho. Hindi naman masama ang lasa, parang gawa pa nga ng kusinero sa palasyo. Hindi ka makakabili ng ganito sa labas, hehe. Ibig sabihin, iniuwi ko ito para pakainin si Luju.
Prinsesa, bakit gising ka pa? Ito ang masasarap na ipinagbilin ko para sa'yo. Pero gabi na ngayon, buks ka na lang kumain. Talagang hindi ako itinuturing ng prinsesa na alipin. Tara na, bumalik ka na sa silid at magpahinga. Pagod na rin ako. Ang bango. Parang lalo pang tumitindi ang amoy. Pero, bakit may halong amoy ng isang hindi kilalang lalaking tao? Pumasok ka na at matulog ng maaga. Magbabad. Sa wakas nakabalik na rin. Ngayong araw, nagtagumpay ba akong maakit ang prinsesa? Tagapangalaga ng instant na sopas. Noon pa man, ilang ulit nang naranasan ni Ming ang ganitong kahihiyan tagapangalaga ng instant na sopas. Tagapangalaga ng instant na sopas. Pero ngayon, nakatanggap ako ng taos pusong paghingi ng tawad tagapangalaga ng instant na sopas. Tagapangalaga ng instant na sopas. Lakas ng loob mo. Hindi mo man lang sinasagot ang tanong. Hindi ako pwedeng manakit. Lene. Sa isang salu-salo lang, para bang bigla na akong naging maharlika. Bakit hindi pwede? Sinabi ng prinsesa na ako ang pipiliin niyang maging kabiyak. Sa loob ng 3 araw, ipapahayag ng palasyo na ako ang pipiliin niya. Ano ang ebidensya mo? Huwag kang basta-basta gumawa ng kwento pagbalik mo. Kaninang umaga, naglabas ng pahayag si Baizio. Sinabi niyang bibigyan siya ng prinsesa ng kristal na may tunog para sa kaarawan niya. Dapat narinig mo na ibinigay niya yon sa akin. Hindi ko inasahan na naakit pa niya ito. Talagang matigas hanggang sa dulo ang ulo ni ikatlong prinsesa. May sugat siya sa katawan. Talagang hindi magandang ipaliwanag sa imperial na pamilya. Ayos lang, dapat matuwa ka at nagamit ang mukha mong iyan. Kung hindi, sisirain ko talaga ang mukha mo. Na, buti na lang may silbi ang mukhang ito. Ay, anan. Ang gamot na ito, kapag ininom ng matagal, makakatulong magpaayos ng espiritual na kapangyarihan. 2 beses araw-araw, umaga at gabi. Ang suppressant ay pwede lang gamitin sa panahon ng pagiging sensitibo. Hindi pwedeng gamitin sa ordinaryong panahon. Natatandaan mo ba? Bilisan mong inumin ito para mawala ang pain. Ang daldal mo. Masarap ba? Masarap. Sayang ang pinakamatabang bahagi ng cream na ito. May sarsa pa sa ilalim. Kaya bang kainin ng prinsesa? Sa totoo lang, hindi naman ito masyadong malansa. Ang hindi pag-aksaya sa pagkain ay mabuting bagay. Pero parang medyo kakaiba lang. Engel anan. Sige, gusto mo pa ba? Hindi na po, salamat prinsesa. Ubos na. Hay, kailan ba talaga gagaling ang mga mata kong ito? 3 araw na nga lang ang lumipas. Sa wakas, dumating na ang oras na kahit magtago ay hindi na makakatakas. Ay, talagang maganda ang mga genes ng mga maharlika. Pero sa isang tingin pa lang, wala ni isa sa kanila ang normal. Prinsesa, ako ay isang pusa na tao. Antas Nagretiro kalahating taon na ang nakalipas. Bagong bituin ng hukbo. Sayang at nasira ang espiritual na lakas. Prinsesa, ako ay isang ahas na tao. Antas Dew. Nagtatrabaho sa pananalapi ng imperyo. Mayaman, talagang mayaman. Sa ilalim ko ay may kalahating hayop na tao na may ugaling malupit. Nakakamatay na maligaw sa pagganito. Kamahalan. Ako ang susunod na pila. Kamahalan, ang espiritual na lakas ko ay Antasla. Sa kasalukuyan ay nasa harap mo ako, kamahalan. Isa akong lahing leon, hahaha. Kamahalan. Ako ay mula sa pamilya Su. Hindi na kailangan, ikaw na lang. Kamahalan. Ako ay mula sa pamilya Su. Hindi na kailangan, ikaw na lang. Sige na, lumabas na kayong lahat, siya na lang ang natira. Kamahalan, gusto mo bang pag-isipan pa ulit? Isa lang siyang. Bakit ikaw pa ang maghuhusga? Hindi ako nangangahas. Kaya ko na po. May iba pa po ba akong kailangang gawin? Sapat na yon. Maraming salamat, kamahalan. Ang walang kwentang iyon. Isa lang pala siyang therapist. Kamahalan, baka mahilig ka talaga sa mga mahihina at malalambot.
Ang mahalaga, kung gusto mo nang putulin ang ugnayan, sabihin mo lang sa akin anumang oras. Kamahalan, mangako kang mananatiling lihim ang bagay na ito. Naiintindihan ko, naiintindihan ko. Ay, kuya. Siya ang pinili mo. Medyo mabait si Kuya Suchen. Kuya Suchen. Aba, ngayon lang siya tinawag na kuya. Kamahalan ang mataas na palasyo. Tinatanggap ko ang maalab na pag-ibig ng prinsesa. May paghangarin ako sa prinsesa. Sana ay mapalugod ko rin ang kamahalan. Kung sasayaw sa entablado, sasayaw ako ng buo. Bahala ka. Ano na naman ang problema ng kuya? Mukhang nainis na. Ang therapist ang magiging pangunahing asawa, una bangunin na lang itong ulam. Ang therapist ang magiging pangunahing asawa, kamahalan ay hindi. Ang therapist ang magiging pangunahing asawa. Imposible, paano naman magyayari yon? Paano niya hindi magugustuhan si Bai Ziyu? Hindi pwede. Kailangan kong tingnan kung anong kalokohan na naman ang ginagawa ni Jiang Zixia. Kamahalan. Ito ay ipinadala ng kamahalan na prinsipe ng mataas na palasyo. Simula ngayon, kada linggo ay magpapadala kami ng iba-ibang lasa ng cake. Ipinapadala ito para matikman nyo. Ipinadala ng kuya. Hindi mo halata. Ang yelong bundok na kuya ay may ganito palang maalalahaning panig. Talagang paborito ng royal family ang orihinal na may-ari. Salamat sa paghirap mo. Walang anuman, kamahalan, ang prinsesa ay talagang napakaganda. Sino ba talaga ang nagpapakalat? Ang prinsesa ay sobra kung umasta sa mga sinusuyo niya. Kahit malinaw na napakabait niya. Lene. Hindi mo ako naloko, Jiang Ting. Talagang mahilig ako sa matatamis. Noong panahon na isa pa akong pushover. Ang matatamis na pagkain lang ang tanging pampalubag loob ko. Parang gumagaan na ang mga mata ko. Noon, halos malabo ko lang siyang matukoy bilang tao. Ngayon, kaya ko nang makita ang bawat galaw niya. Luju, 3 piraso lang ang cake na ibibigay ko sa'yo. Masyadong matamis yan, hindi pwedeng puro kainin. Ako. Prinsesa, nasa bahay ka ba? Ay. Ay naku. Paano ko ba nabigyan ang gunggong na ito ng kapangyarihang magpaalis sa bahay na ito? Nakalimutan kong ang orihinal na may-ari noon ay itinuring siyang nag-iisang kaibigan, at halos lahat ng gamit ay pinagsasaluhan. Prinsesa, talagang dinala mo pa sa bahay ang nana na yan. Makihalubilo ka sa ganyang klaseng tao. Ano bang iniisip ni Kuya Bai? Ang walang hiyang iyon. Lumayas ka. Inalagaan ko pa naman siya ng ilang araw gaya ng malaking asong matapat. Pero ang bait at sunod-sunuran naman. Bakit niya ako haharapin at agad pagbubuhatan? Naglakas loob ka pang galawin ang tao ko. Sino bang sinasabi mong tao mo? Walang problema, ako na ang aayos nito. Prinsesa, hindi ka ba nagkakamali? Alipin ka. Bakit mo pa siya ipinagtatanggol? Talaga bang kasama mo pa rin ang maruming iyan? Bumagay na kayo sa isang lungga. Zheng Wenwen, isa pang salita mo pa. At palabasin kita dito. Ay mali pala. Hindi ka pa pwedeng umalis. Alam ko na, hindi ka makakawala sa akin. Prinsesa, sobra na yata ang ginawa mo kanina. Kahit humingi ka pa ng tawad ngayon, hindi kita basta-basta patatawarin. At tingnan ko pa ang mga pakana mong sinadyang manghamak at manghiya ngayon. Sobra na talaga. Paano mo ipinasa sa iba ang pwesto ng iyong asawang prinsipe? Kahit ipaliwanag mo pa ng maayos kay Kuya Bai sa hinaharap. Magagalit din si Kuya Bai. Sobra siyang mayabang. Yung itinaboy na basura na magiging prinsipe ba? At utang na inabot pa ng mahigit 100 milyong barya. Panghiram lang pala ng mga damit at alahas. Alam mo naman na hindi ko hinahawakan. Ang mga gamit na nagamit na ng iba. Lahat yan, palitan mo na lang ng cash. Kabuang 360 milyong barya. Prinsesa, kaibigan mo ako. Hindi ba tapos na tayo? At saka, dahil kaibigan kita, pwede mo nang hindi na ito bayaran. Hindi ba ang naara na yan ang niligaw ka, prinsesa? Prinsesa ka naman. Paano ka makikinig sa isang alipin? Ang aliping ito, ang lakas pa ng loob na sumagot sa akin. Kung hindi niya ibabalik ang utang, ipapahanap ko sa kuya ko ang pamilya Zeng. Ang totoo, nasa palasyo si kuya ngayon.
Sa isang salita ko lang, wala naman talaga ako ngayon ng ganoon karami. Ito lang ang mga kailangang bayaran. 100 milyong barya. Matagal ko na itong pinag-ipunan bago ko naipon. Ang natira. Pwede nang hulugan ang natitira. Pero 1 buwan lang ang ibibigay ko sa'yo. Kung hindi sapat, aba, huwag mo akong sisihin. CJ, pwede ka nang umalis. Ay. Hahaha. Ang saya maging prinsesa. Prinsesa. Nakapili na po ba kayo ng magiging asawa? Napili na. Pero huwag kang mag-alala. Maliban sa akin, hindi mo kailangang makinig sa kahit kaninong sinasabi. Elngan. Basta sapat lang na sumunod ako ng maayos. Palaging bukas ang loob ng prinsesa. Pati na ang ganoong pagiging malapit sa akin. Pero kapag may asawa na, iba na ang usapan. Kapag may asawa na ang prinsesa, ang isang alipin na tulad ko, halos nawawalan na ng karapatang lumapit sa prinsesa. Lalo na at antas na pa rin ako. Mas magsiselos lang ang asawa ko sa akin. Medyo tumaba ka pa nga. Noong kakalabas ko lang sa kampo ng mga alipin, sobrang payat ko noon. Kapag tuluyan ng matatag ang kanyang espiritual na lakas, dadalahin ko siya para kunin ang labi ng alipin. Ano ang sitwasyon? Malinaw na ba? Elngan, paano mo nagawa iyon? Walang ginawang masama sa iyo ang sampid na iyon, tama ba? Hindi naman masyadong tanga ang prinsesa. Bakit ka pa nakikisama sa kanya? Huwag mong sabihin totoong gusto mong ituloy ang kasunduan sa kanya. Hindi naman imposible. Suchen, pwede ba, lakasan mo naman ang loob mo? Nabudol ka lang ng ilang matatamis na salita mula sa isang babae. Hindi niya ako lolokohin. Kahit medyo pasaway ang mga hiling na sinabi ko. Nagawa pa rin niya. Diretso niyang sinabi sa akin. Kung si Jianzik siya, kahit 3 buwan na wala akong kusang pakikipaghiwalay, hindi niya ako ituturing na basta na lang itinatapon na gamit. Talaga bang gagawin mong banig para sa pamilya Su? Napakaganda ng plano nila. Gusto ko mang hilahin silang lahat ng pamilya Su pababa sa impyerno. Paano naman yon mangyayari? At gugustuhin ko pang maging kasangkapan nila para sumipsip sa maharlikang pamilya. May sariling plano ako. Talagang may intensyon ka sa tuwing magsalita ka. Hindi ko kayo mapigilan. Pero kailangan mong pangakuan ako. Kung sakaling may mangyari, hanapin mo agad ako. Wala na akong pera para sa iba. Sapat na sa akin yon. Aba, swak na swak, prinsesa. Nagkataon pang dito tayo nagkita. Mukhang tapat naman ang mga tauhan sa tabi ng prinsesa. Ikaw ba? Ako si Ningyi, ang panganay na anak ng pamilya Ning. Mukhang masigla ang prinsesa ngayon. Masaya ba ang pag-ikot-ikot? Wala naman, curious lang ako. Kaya pala kayang maglakad ng prinsesa kasama ang isang tauhan. Bakit mo pinababayaan ang sarili mong asawa? Ah, napala. Kapag napili na ng babae ang asawa, kailangang iuwi na ang tao. Ang pag-uwi sa kanya ay halos katumbas ng pag-anunsyo na hindi na siya alaga. Nasaktan ang dating may-ari dahil sa sobrang pang-aapi. At hindi na natandaan ang mga patakaran. Kung kukunin si Suchen dito, hindi na talaga makakapagtago si Luju. Kung hindi gusto ng prinsesa, bakit pa siya pinili noon? Hindi ba niyo mismong sinabi na magiging mabuti kayo sa asawa? Hindi lang ako komportable nitong mga nakaraang araw. Plano kong ayusin muna ang lahat bago makipag-ugnayan kay Suchen. Doon lang ako hindi pababayaan ang asawa ko. Sana tutupad ang prinsesa sa sinabi niya. Sa ugali ng prinsesa kanina, hindi naman siguro niya pababayaan ang asawa. Ang dami ng mensahe, bakit wala ni isa kang reply? Sana nitong mga araw na ito ay hindi dahil sa lamig ko sa'yo. Nasaktan ka. Akala ko ba mayabang ka? Ang tagal na ng kasal nyo. Hindi lang nagpadala ng tao ang palasyo para sunduin ka. Lahat ng imbitasyon mula sa pamilya Su ay tinanggihan din. Ano pang silbi niyan sa'yo? Gaya ng tatay mo, wala ring pinagkaiba. Mukhang maamo. Sa loob ay puro paglabag. Mukhang itinakwil ka na ng prinsesa. Mas mabuting ako na lang ang magpawalang bisa ng inyong kasunduan sa kasal ngayon. At ipadala ka sa pwesto ng babaeng iyon sa pamilya Wei, ano sa tingin mo? Hoy, hindi ka ba mahihimatay? Nagkukunwari ka pa. Kung wala nang silbi ang mukhang iyan, ngayong gabi ibibigay kita sa'yo. Ay, hindi pwedeng bugbugin ang prinsesa. Prinsesa, may susundo na.
Bakit siya mismo ang sumundo? Abisuhan sana ng maaga, para makapaghanda kami sa pagsalubong. Nasaan ang mapapangasawa ko? Yuhu! Prinsesa, huwag po kayong magmadali. Ikaw mismo ang sumundo ng tao, medyo hindi na yata ito naayon sa mga patakaran. Kung gusto mo, magpadala na lang ang palasyo ng tao para sumundo sa loob ng 2 araw. Tama nga, hindi talaga tama. Lupit ng babaeng ito, siguradong binubuli si Suchen. Anong mga patakaran? Ako ang patakaran. Dalhin mo ako roon para makakita ako ng tao. Ay, lalo tayong napahamak. Akala ko pa naman na ikinulong lang ng prinsesa ang tao sa bahay ng ilang araw. Dapat bigla lang siyang nagbago ng isip. Pero sa ugali niyang iyan, kitang-kita na may gusto siya sa gahan na yon. Hindi dumating ng maaga, hindi rin dumating ng huli. Talaga ngayon pa siya dumating. Prinsesa, pasensya na po, pero hindi pwedeng basta na lang isantabi ang pamilya Su namin. Paano pwedeng magulo ng ganito? Sige nga, tignan natin kung sino ang itinuturing ng prinsesa na mahalaga. Maghintay ka sa akin. Prinsesa. Ito ang nakasanayan nating makita kay 3 prinsesa. Kung hindi man tahimik na nakatayo sa tabi ng prinsesa at parang bantay. O kaya ay habol ng habol sa likod ng sariling lahing pawis. Mukhang bulaklak na nabulok sa sobrang pagkapit. Pero ngayon tingnan mo siya. Parang tinabasan ng makapal na hamog. Napakaiba na. Nasa loob ba rito ang mapapangasawa ko? Prinsesa, silid ko po ito. Walang tao sa loob. Hinarang ni Mingsu ang prinsesa. Ganito lang iyon. Panaginip lang iyan, paano mangyayari na siya? Hindi ko kailanman inakala na matapos ang kasunduan sa kasal ay mailalayo pa ako ng prinsesa. Kailangan lang ng isang pagkakakilanlan. Para makakuha ng pakinabang sa negosyo ng pamilya Su. Suchen. Isang tao na ganito kapayapa at banayad. Ngayon ay mukhang marupok na marupok, parang isang hawak lang ay mababasag na. Hindi ko kailanman naisip na ganito siya. Suchen, huwag kang matakot. Narito na ako para sunduin ka. Panaginip lang iyan, paano mangyayari na siya? Hindi ko kailanman inakala na matapos ang kasunduan sa kasal ay mailalayo pa ako ng prinsesa. Kailangan lang ng isang pagkakakilanlan. Para makapaghukay ng pakinabang sa mga ari-arian ng pamilya Su. Maliit lang ang tiyan ng pamilya Su. Kakakasundo pa lang sa kasal. Tapos hindi na nakatiis at gusto nang humugot ng karne mula sa kapangyarihan ng palasyo. At saka, dinala agad ni General na prinsesa ang katauhan sa pamilya Su at nagkagulo roon ng husto. Dinala si Suchen. Saan dinala? Sa ospital. Tulong, mabilis, tulungan siya. Hindi ba siya ang bagong napiling terapeutiko ni Su? Kitang-kita sa nag-aalalang mga mata ng prinsesa na namumula na. Siguradong may napakalaking ganda sa paggamot na ito. Bilisan. Prinsesa, pakitingnan po ninyo muna. Ito. Ipinapakita ng pagsusuri na nakaranas siya ng maraming beses ng matinding kuryente. At ang kanyang espiritual na puwersa ay may tuloy-tuloy na pinsala. Dahil ang katawan ng lahing usa ay likas ng mababa ang resistensya. Maraming beses na pagkakakuryente. Mahina ang pagtitiis ng katawan. Tuloy-tuloy na pinsala. Sa ganitong tindi ng pagkakakuryente, magkakaroon ba siya ng natitirang epekto? Kayang ayusin lang ng healing bay ang panlabas na sugat. Sa usapin ng lakas ng isip wala na siyang magagawa. At ang pinakamahalaga ay sa pag-isip. Ng ganitong paraan, kahit ang mga kalabang bihag sa larangan ng digmaan ay hindi makakatagal ng ilang ikot. Ang nangyari ngayon, ayokong makarinig kahit isang salita nito sa labas. Princess, sa susunod na buhay, kung hindi lang sana napasa sa magkabila ang bahay at ipon ng 2 iyon, hindi rin ako magtitiis para lang sa mataas na sahod. Na ilang taon ding naging kagador na parang kalabaw. Nauupos na ang katawan, pero hindi pa naman ako nakakuryente kahit minsan. At hindi ko pa naranasan ang ganitong pang-aalipin sa katawan. Nakakapagtaka talaga. Sa bandang huli, ang mga lambing ni Suchen sa babae ay hindi niya talaga matitiis. Naging panakip butas pa ng babae. Kailan pa kaya siya magigising? Hindi ko po masisiguro, Princess. Kayang ayusin ng healing bay ang sugat. Pero hindi nito mapapalitan ang lakas ng katawan. Kailangan niya ng pahinga. Tulungan mo akong maisakay siya sa kotse. Uwi ako kasama si Suchen. Manghimasok ang lalaking iyon. Pumunta ka na ba sa pamilya Su? Kuya,
Bakit ka nandito? Maghugas ng mukha. Maghugas ka nga ng mukha, kuya. Inaapi nila si kuya pangunahan. Maghugas ka ng mukha, sobra na talaga ang pamilya Su. Maghugas ka ng mukha. Inaapi nila ang mapapangasawa ko. Maghugas ka ng mukha, gumagamit pa ng kuryente. Kuryente pa ba yun anak niya ba siya? Paano niya nagawang saktan ng ganoon? Sobra na. Tama yan, tama yan. Inaapi nila ako. Ang akin ba hindi rin inaapi? Hindi ba pati ang maharlikang pamilya ay inaapi? Hindi ba nila inilalagay sa mata ang maharlikang pamilya? Kuya, kailangan mo ba silang turuan ng leksyon? Mapagkakatiwalaan niya ako ng husto ang tingin niya sa akin. Ginawa pa akong sandalan. Kung malaman niya. Kung malaman niya. Gusto ko pa sana ng higit pa. Malalaman niyang si kuya ang pinakabuti. Matigas ang naging tindig ng maharlikang pamilya sa pamilya Su kamakailan. Sa tingin ng pamilya Su, wala nang halaga si Su Chen. Kaya ginamit nila siya para ilabas ang sama ng loob. Pero ipinapakita sa ulat na matagal na siyang inaapi. Kuya, bilisan mong disiplinahin ang pamilya Su. Ako na muna ang mag-uwi sa kanya. Hindi pwedeng sumama si kuya sa akin pauwi. Kapag nakasalubong niya si Luju, siguradong lagot. Bilisan mong ilayo siya. Pagkatapos kong magpakitang gilas at makuha ang gusto ko, talagang itatapon ko siya na parang wala lang. Ay, kaya pala ang general natin. Pumunta sa pamilya Su. Bihira siyang magsalita ng gusto niyang mangyari. Hindi niya ako ngayon tinakbuhan. Kusang humihingi pa siya ng tulong sa akin. Wala akong dahilan para tumanggi. Ay! Nahimatay si Su Chen sa isang iglap. 3 araw na siyang hindi nagigising. Sa mga araw na ito, para na akong naging pinakaabalang ina sa bahay. Nalaman ko na ikinasal na siya. Hindi na pumunta ang prinsesa para sumalubong sa kanya. Kakahigante lang niya sa pinsala. Nakasakit na sa isang lalaking matipuno. At pinahina pa ng husto ang isang babaeng gaya niya. Prinsesa, ako na ang tutulong. Hindi mo naman siya makita ng malinaw. Maglaro ka na lang, hindi ka kailangan. Kaya ko nang makita ang karamihan. Kung sasabihin mo sa kanya, baka hindi niya na ako pakawalan kahit kailan. Anong klaseng maharlikang panlasa ba yan? Silid tulugan ng babae. Hahaha, ipapadpad kita sa kama ng ibang babae. Su Chen, paano niya nagawang gawin yon? Ako pa rin ang mapapangasawa ng prinsesa. Buti na lang at hindi ako pinilit na itali at markahan. Hindi ko kailanman papayagang maging laruan ako. Kapag may humawak sa akin, itutulak ko siya sa impyerno. Papunta sa kanyang proteksyon na batas para sa babae. Ay! Ano ba ang ginagawa mo? Kapag may humawak sa akin, itutulak ko siya sa impyerno. Papunta sa kanyang proteksyon na batas para sa babae. Ay! Ikaw, ano ba ang ginagawa mo? Ay! Prinsesa! Hindi ito panaginip. Ikaw nga talaga, dinala mo ako rito. Ako ito. Huwag kang matakot, ligtas dito sa bahay ko. Prinsesa. Ay, kawawang bata. Nakalimutan ko pang ang sunduin ka. Pero bakit hindi mo rin ako sinabihan? Dapat sinabi mo agad sa akin. Para hindi mo na kailangang magtiis ng lahat ng ito. Kasalanan ko. Nahimatay ka ng 3 araw, siguradong gutom na gutom ka na. Kumain ka muna.
Asawa. Hindi na kailangan ng ganoong formalidad. Hindi pa naman ako ikinakasal sa prinsesa. Hindi pa ako may tuturing na asawa. Ang tanging bakas na lang nila ay ang buhay ng dalawa. Isang aliping kriminal na antasla. Talagang alaga siya ng prinsesa. Ikaw ang alipin ng prinsesa. Hindi sinabi ng prinsesa na alila ako. Ang aliping kriminal ay ginawang alila. At bulag pang alila. Ano raw iyon? Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Mahirap pa ba? Mas maayos na. Maraming salamat, prinsesa. Na pala. May gusto akong itanong sa inyo. Mananatili ka ba rito? Hahaha. Ay. Ibig mong sabihin, prinsesa. Suchen, mas mabuti pang huwag ka munang umuwi. Manatili ka rito, sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo at tutulungan kita. Kapag gusto mo nang umalis, pag-uusapan na natin ang paghihiwalay ng ating ugnayan. Saka ka na magiging ganap na malaya. Anong paghihiwalay ng ugnayan? Malaya. Dahil nakapasok na ako sa pintuang ito, hindi na ako kailanman nag-isip pang maging malaya. Kung kailan lamang angkop para sa prinsesa, kailangan ko munang manatili ng ilang panahon. Sakto yan. Mabuti nang hindi ka na bumalik. Sabi ko na nga ba, hindi pwedeng maging padalos-dalos si Suchen. Kilala mo ba ang isang taong ang pangalan ay Ningyi? Kaibigan ko si Ningyi. Alam ko na. Hindi nakapagtataka na ganun na lang kasama ang pakikitungo ni Ningyi sa sarili niya. Kaya pala, kaibigan pala niya ang dumating para ipagtanggol siya. Kung isipin na, dahil napabayaan niya ang sarili niya. Kaya napabayaan si Suchen ng ganun. Natural lang na mag-alala ang mabuting kaibigan. Bakit mo naman tinatanong ang prinsesa tungkol sa kanya? Wala naman. Sige, sasabihin ko sa iyo ang isang bagay, tingnan mo ito. Ang pangunahing asawa ng pamilya Su ay kinasuhan dahil sa iligal na transaksyon sa mga insekto. Sinentensyahan siya ng 6 na buwang pagkakakulong sa bahay. Si Su Mingsu, isang natatanging nagtapos sa akademiyang militar, ay personal na pinayagan ng dakilang prinsipe na sumali sa hukbong pandagat. Pumasok siya sa hukbong pandagat. At magsisimula agad ang tungkulin niya ngayong araw. Talagang galaw ito ng dakilang kanyang kamahalan. Sa buong imperyo, siya lang ang may kakayahang ilabas ang lumang kaso at parusahan siya. Dakilang kanyang kamahalan lang ang may ganong kapangyarihan. At si Su Mingsu, malas talaga niya. Mabuting bagay na mula sa akademiyang militar ay dumiretso siyang pumasok sa hukbong pandagat. Pero ang malas, ang hukbong pandagat na pinasukan niya ay sa ilalim mismo ng kinikilingan ni kanyang kamahalan. Ang pinagsisilbihan niyang general ay si Jiang Ping na napakahigpit sa militar. Walang puwang sa kanya ang pribilehyo ng mga maharlika. Tanging merito sa militar ang kinikilala niya. Ang hukbong niya ay palaging nasa harapan ng labanan. Kapag mabagal ang reaksyon mo kahit kaunti, pwedeng mamatay ka sa battlefield. Kung talagang sumabak si Su Mingsu sa labanan, baka 3 araw lang ang itatagal niya. Ipapaghiganti kita sa kuya ko. Ano, sapat na ba para mapatawad at kumalma ka? Huwag mong isipin na malamig ang kuya ko. Sa totoo lang, napakabuti niyang tao. Tutu. Ay. Puro panlilinlang lang naman ang teorya at kaalaman. Hindi naman yun talaga simulation. Impyerno iyon. Dumikit ang malalagkit na kamay ng mga insekto sa mukha ng mga galamay. Parang dikit na dikit sa mukha ang mga bibig ng halimaw. Hari. Dakilang bansa. Dakilang hari. Dakila at ikatlo. Mukha itong hari. Mukhang hari sa labas, pero sa tunay na laban, 27 lang ang nakuha niya. Sa tunay na labanan, 27 lang ang puntos niya. Hindi pa nga umabot ng 30. Paano ka naging natatanging estudyante ng akademiyang militar, ha? Ang pagsali sa hukbo ng dakilang prinsipe ay dapat may 70 puntos. Wala pa nga ako sa 1 katlo noon. Pero ayokong pumunta talaga. Sumunod sa dakilang Diyos ng pagpatay na ito sa battlefield. Mamamatay ka talaga. Totoong mamamatay ka roon. Ituloy mo lang ang pagsasanay sa kanya. Hanggang sa maayos ang lahat. Hindi ba ikaw ang may ayaw kay Suchen? Ayos na ito.
Si Xiaxia mismo ang pumunta roon at nasundo na ang tao. Alam ko na alam mo. Kawawa ang pamilya Su nitong mga huling araw. Hindi ba dahil sa'yo rin na kumilos ka sa likod? Kaya, ano ba talaga ang opinyon mo sa magiging asawa ng kapatid mo? Sa tingin ko, gusto naman siya ni Xiaxia. Kung gusto mo, siya na lang ang itakda natin. Hindi pwede, bata pa siya. Hindi niya pa nauunawaan ng husto ang kalooban ni Su Chen. Hindi siya bagay dito. Babala, may nakitang abnormal na pagbabago ng enerhiya sa silangang zona ng monitoring. Hinalang may nagpapanggap na insekto. Inay, pupunta ako sa silangang zona. Posibleng may paglusob ng mga insekto. Mag-ingat at mag-log out.